Sa Tondo, may karera raw ang mga tarot at kagawad. Unahan sa pagbabantay at pagtaya sa bukid. Di masara-sara ang pwesto, kaya pala nakapwesto rin ang nagmamayari. Pag kami ang humabol sa inyo, titiyakin namin di na kayo makatatakbo. Matapos ang isang taon na karera sa barangay eleksyon, ang mga nahalal sa barangay 142 sa Balud Tondo, may ibang karera na umanong pinagkakaabalahan ngayon. Tungkol po doon sa bukisan doon sa may San Pedro, matagal na po kasi nag-o-operate yan. Minsan na doon din siya tumataya si Chairman Perez. Ang illegal na OTB o off-track betting station sa kalye ng San Pedro sa naturang barangay. Pag-aari raw mismo ng isang barangay kagawad. Ang pinaglagyan nila ng bukis na yan, isa ding opisyal ng barangay sa 142, si Kagawad Lino Castillo. Dito rin ang matagal nang inireklamo ng may bahay na si Ruby, pati raw kanyang mister napapalaban sa tayaan. Sa experience ko, sa asawa ko meron po, ganun po siya. Kung tigikitain niya sa pag-sidecar, tinatayanan niya. Di niya minsan nagtatanong kung may kakainin kami. Kinabukasan, agad namin kinumpirma ang impormasyong nakarating sa amin. Sa tulong ng isang asset, sisilipin namin ang illegal na OTB. Pagdating sa lugar, pinasok namin ang eskinitang bidang-bida sa barangay 142. Sa bahay na ito, mukhang libre ang panonood. Nang aming lapitan, karera pala ang palabas. Ang isang ito, di na nagpahuli sa karera at nakalimutan pang magpalit ng uniforme. Sa halip na rumonda ang tarot sa barangay, paghabol ng mananalong kabayo ang tinututukan. Sa patuloy naming pagantabay, isa pang hinete, opisyal ng barangay, ang humabol. Yun o! Nang aming kilalanin, siya pala si Alfred Dizon, na di mo rin number 1 barangay kagawad sa nakarang eleksyon. Ilang saglit pa, dumating na sa eksena ang tunay na bida ng karerahan, si Kagawad Lino Castillo. Siya ang tinuturong may-ari ng illegal na OTB. Sa ikalawang araw ng aming pagmamanman, standing ovation sa bahay ni Kagawad. Si Kuya, bit-bit pa ang sanggol para raw pampabuenas. Si Totoy naman, sinimulan ng pag-aralan ang mga laban. Present at bantay sarado ng mga tauhan ng barangay 142. Ang caller ng karera, kinilalang si Alfred Dizon. Sumali rin sa tayaan. Pero ang panalong natutukan, ang mismong punong barangay nila. Abakat! Talagang ayaw patalo sa pustahan. Agad namin itong ipinagbigay alam sa Special Task Force Maverick ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDJ sa Kamkrame. May motor na po sa dyan. Sa likod ka po. Hindi na po dede. Masalaman ang panahon, tuloy pa rin ang operasyon. Ang asset, nauna na sa tayaan ni Kagawad. Pagdating sa lugar, pumoste na kami at naghintay. Nang pumito ang asset, ready, set, go! Di kami nagpatalo sa ulan, nilusog pa rin ang tayaan. Ang ilang mananaya, animoy tinangay ng ipo-ipo. Pero ang mga target, matatag sa tayaan. Huli ka! Di na nakaporma si Kagawad Lino. Ang kahera, di rin nakatakbo. Ay, yung bahay ko ito. Ay, po sa Kagawad Lino. Kumpiskado rin ang mga parapernalya ng bukid. Dito na nagtakbo ang karera. Pagdating sa opisina, iba na ang ihip ng hangin.
Sino may aling bahay? Sa kanila po. Sino? Kanino? Anong pangalan? Mar po. Ano po? Mar. Opo. Abay huli na, lumulusot pa. Pero yamado man si Kagawad Lino sa kanyang pasugalan. Tiyak, dehado siya ngayon sa kulungan. Dahil nakuna din si Kapitan Perez sa tumataya sa iligal na bukis, pinagpaliwanag namin siya tungkol sa iligal na sugalan. Hindi ako nangangarere, hindi ako nagsusugat. Hindi ako marunong mangarere. Meron na, gaya niyan. Hindi, siguro, pahinto na yan. Ganyan. Pahinto na yan, huwag nang patuloy yan. No, talagang hindi ko alam ang operation nila dyan. Sa pagtanggi ni Lino sa kanyang pwesto sa barangay, kasong illegal gambling lang ang isinampa sa kanya. Sa operation natin, ang naun natin, isang staff o yung cashier sa yung tatlong nananaya. Nagbayad sila sa PJ 1602 as amended by 1927. Illegal gambling sa especially focus karera. Sa ilalim ng Republic Act 9287, pagkakulong mula 12 taon hanggang 20 taon at magbayad ng 3 hanggang 5 milyong piso o posibleng pagkatanggal serbisyo ang parusa rito. Sa tulong ng Game and Amusement Board of GAB, inalam namin ang legal na proseso para sa isang off-track betting station. Kailangan pinapayagan rin sila ng Games and Amusement Board. Meron silang permits. Bukod sa mga kailangan dokumento, kailangan din daw na maayos at may sariling pwesto ang isang OTB. Number one is kailangan na they are endorsed by the Philippine Racing Club and the Manila Jockey Club. Pangalawa, kailangan lisensyado yung mga operators and the tellers and the other employees of the off-track betting. Tapos kailangan 100 meters away from a school, church. Base sa listahan ng GAP, 216 ang kabuang bilang ng mga legal na OTB sa buong Kamaynilaan. Wala rito ang tayaang pag-aari ni Kagawad Lino. Millions na nawawala ng gobyerno kapag mag-proliferate ang mga illegal off-track betting dahil nga hindi sila nagbabayad ng buwis. Pangalawa, nakaka-apekto rin yan sa may mga legislative franchise dahil yun nga, sila talaga nalulugi dahil hindi na sa kanila napupunta yung kita. Ang mga opisyalis ng barangay inilagay sa pwesto para isaayos ang kanilang nasasakupan, hindi para manguna sa kalokohan. Hindi tutol ang tutok-tulpo sa mga tipikal na libangan. Pero bilang isang babala, nakabantay kami sa lahat ng iligal na gawain sa ating lipunan, lalo na kung nasa posisyon ang nasasangkot. Hindi rito nagtatapos ang aming serbisyo publiko, kaya't kung may pabibisto kayo, kagad nang magreklamo. Mag-text o mag-email at ipadala mga litrato o video ng inyong sumbong sa aming mga action line. At tutugunan ko ang anumang hinaing pararating nyo sa amin. Dahil misyon ko ang sagot sa maliit o malaking problema. Ako si Erwin Tulfo at kami ang takbuhan ng mga mamayang nasa katwiran. At ito ang tatak na totoong aksyon na sasagot sa mga kasong nangangailangan ng Tutok Tulfo.